Isa siya sa mga magaganda at kaakit-akit na mga babae sa France. Ang pangalan niya ay Matilde. Pero tila pinagkaitan si Matilde ng tadhana dahil ipinanganak lamang siya sa isang pamilya ng mga clerk. Wala siyang dote, walang inaasahan, walang paraan para makilala, mahalin at ikasal sa isang mayaman at kilalang tao, kaya pinili na lamang niya magpakasal sa isang hamak na clerk. Nagsusuot lamang siya ng mga simpleng damit dahil hindi siya makapagdamit ng maayos. Hindi siya masaya sa kanyang buhay dahil hindi siya kontento kung anong meron siya ngayon. Mas lalo siyang nalulungkot habang pinagmamasdan niya ang kanilang bahay mula sa hitsura ng mga dingding, mga upuang sira-sira at kapangitan ng mga kurtina. Lahat ng mga bagay na iyon na hindi naman napapansin ng ibang babae na may katulad ng kanyang antas ay lalong nagpahirap at nagpagalit sa kanya. Kahit simple lamang ang kanyang pamumuhay, meron naman silang kasambahay. Ang kanilang kasambahay ang gumagawa ng lahat ng mga gawaing bahay para sa kanya. Isang umaga, tinawag ng kasambahay si Matilde at ang kanyang asawa na si Loisel para mag-almusal. Umupo sila sa hapagkainan sa harap ng bilog na mesa na may mantel na 3 araw nang di nalalabhan. Kaharap ni Matilde si Loisel na nag-alis ng takip ng sopang mangkok at nagsabi ng masaya, ang sarap ng sopas! Wala na akong ibang alam na mas masarap pa rito. Pero si Matilde iba ang iniisip. Ini-imagine niya ang mga mararangyang hapunan, ang kumikislap na mga kubyertos, ang mga tapiserya na pinupuno ang mga dingding, at iniisip niya ang mga masasarap na pagkain na inilalagay sa mga mamahaling plato. Ang katotohan, wala siyang mga magagarang damit, mga alahas o kahit anong mamahaling bagay. Yun ang kanyang inaasam, naramdaman niyang doon siya nababagay. Gusto niyang siya'y magustuhan, kainggitan at maging kaakit-akit. Isang gabi, umuwi si Loisel na masaya at may hawak na malaking sobre sa kanyang kamay. Ayan, sabi niya, meron akong sorpresa para sa'yo. Pinunit niya ang papel ng mabilis at kinuha ang isang nakaprint na card na may nakasulat na ang ministro ng pampublikong instruksyon ay nag-aanyaya sa pagdalo sa isang pagtitipon ni na Mr. at Mrs. Loisel sa Palasyo ng Kagawaran sa Lunes ng gabi, Enero 5. Pero sa halip na matuwa, tulad ng inaasahan ng kanyang asawa, itinapon ni Matilde ang imbitasyon sa mesa at sinabing, "Ano ang gusto mong gawin ko diyan?" Nauutal na sumagot si Loisel. "Pero, mahal, akala ko matutuwa ka. Hindi ka na kasi lumalabas at ito ay isang magandang pagkakataon. Mahirap makakuha niyan. Gustong-gusto ng lahat na pumunta. Napaka-eksklusibo at hindi sila namimigay ng maraming imbitasyon sa mga clerk. Ang buong opisyal ng bansa ay naroon." "At anong gusto mong isuot ko?" sabi ni Matilde. Hindi yun naisip ni Loisel, pero agad itong sumagot na, "Bakit yung damit na sinusuot mo kapag pupunta tayo sa teatro? Maganda naman yon para sa akin." Natigilan si Loisel nang makita niyang umiiyak ang kanyang asawa. 2 malalaking luha ang dahan-dahang bumaba mula sa sulok ng kanyang mga mata patungo sa sulok ng kanyang bibig. Nauutal niyang sinabi, "Bakit ka umiiyak?" Nilabanan ni Matilde ang kanyang kalungkutan at sumagot siya na may kalmadong boses habang pinupunasan ang kanyang mga basang pisngi. Wala akong damit, kaya hindi ako makakapunta sa ball na ito. Ibigay mo na lang ang card mo sa isang kasamahan na ang asawa ay mas may kakayahan kaysa sa akin." Sumagot naman si Loisel, "Sige, tingnan natin, Matilde." Magkano ang kakailanganin para sa isang angkop na damit? Nag-isip si Matilde ng ilang segundo. Nagkakalkula kung anong halaga ang maaari niyang hilingin para hindi siya tatanggihan ng kanyang matipid na asawa. Sa wakas, sumagot siya nang may pag-aalinlangan. "Hindi ko alam ng eksakto, pero sa palagay ko ay 400 prangko." Medyo namutla si Loisel dahil yung pera niyang naipon ay para sana sa pambili ng baril at pangangaso sa susunod na tag-init sa gubat, kasama ang ilang mga kaibigan para mag-enjoy sa linggo. Ngunit sinabi niya, "Sige, ibibigay ko sa iyo ang 400 prangko at subukan mong magkaroon ng magandang damit." Malapit na ang araw ng ball. Nakakuha na ng damit si Matilde. Pero siya'y mukhang malungkot pa rin, hindi mapakali, balisa. Isang gabi napansin ito ni Loisel
at tinanong niya ang kanyang asawa. Ano ang problema? Ang weird mo nitong nakaraang 3 araw. At sumagot si Matilde. Nakakainis na wala akong kahit isang alahas na maisusuot. Magmumukha lang akong kawawa. Mas mabuti pang hindi na lang ako pupunta. Nagpatuloy si Loisel. Maaari kang magsuot ng natural na bulaklak. Uso ito sa ganitong panahon ng taon. Sa 10 prangko makakabili ka ng 2 o 3 magagandang rosas. Hindi na kumbinsi Matilde. Wag na. Walang mas nakakahiya kaysa magmukhang mahirap sa harap ng ibang mga babae na mayayaman. Tumaas ang boses ng kanyang asawa. Napakatanga mo naman. Pumunta ka sa kaibigan mong si John at humiram ka ng mga alahas. Sapat na ang closeness niyo para gawin niyon. Napahiyaw sa tuwa si Matilde. Totoo. Hindi ko naisip iyon. Kinabukasan pumunta siya sa kanyang kaibigan at sinabi ang kanyang kagipitan. Dinala ni John si Matilde sa isang silid kung saan nandoon ang aparador na naglalaman ng mga alahas. Binuksan niya ito at sinabing, "Pumili ka, kaibigan." Unang nakita ni Matilde ang ilang mga pulseras, pagkatapos ay isang kwintas na perlas, ginto at mga mamahaling bato na may kahangahangang pagkakagawa. Isinuot niya ang mga alahas sa harap ng salamin pero di niya ito nagustuhan. Paulit-ulit siyang nagtanong, "Wala ka na bang iba?" "Aba, meron pa. Tingnan mo. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo." Bigla niyang napansin, sa isang kahon, may isang napakagandang kuwintas na brilyante at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobra sa pagnanasa. Nanginig ang kanyang mga kamay nang kunin niya ito. Isinuot niya ito sa kanyang leeg at naisip niyang bagay na bagay ito sa kanya. "Maaari mo bang ipahiram ito sa akin?" "Aba, oo, syempre," sagot ni John. Niyakap niya ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay umuwi na si Matilde dala ang kwintas. Dumating na ang araw ng pagtitipon. Si Matilde ay nagtagumpay dahil siya ang pinakamaganda sa lahat at elegante. Lahat ng mga lalaki ay napapatingin sa kanya. May mga nagtatanong ng kanyang pangalan at gustong magpakilala. Lahat ng mga opisyal ay nais makipagsayaw sa kanya. Napansin din siya mismo ng ministro. Sumayaw si Matilde na parang lasing sa kaligayahan. Nakalimutan niya ang lahat sa tagumpay ng kanyang kagandahan at sa kaligayahan na binubuo ng lahat ng papuri sa kanya dahil lahat ng paghanga ay naranasan niya. Matapos ang sayawan, umalis si Matilde ng 4:00 ng umaga. Ang kanyang asawa naman ay natutulog mula pa ng hating gabi sa isang maliit na kwarto kasama ang 3 ibang mga ginoo na ang mga asawa ay nag-e-enjoy. Niyaya na ni Matilde ang kanyang asawa na umuwi. Pagkatapos ay nauna na itong maglakad palabas. "Hintayin mo ako saglit. Tatawag ako ng karwahe." Ngunit hindi nakinig si Matilde sa kanya at mabilis na bumaba ng hagdan. Nang sila ay nasa kalye na, wala silang makita na karwahe. Nagsimula silang maghanap, sumisigaw sa mga tsuper na nakita nilang dumadaan. Naglakad-lakad sila sa daan habang nilalamig at nawawalan ng pag-asang makakita ng masasakyan. Sa wakas, nakakita sila sa daungan ng isang lumang kalesa. Ang tsuper nito ay parang nahihiya sa kanyang kahirapan dahil mukhang mayayaman ang kanyang isasakay. Hinatid sila ng tsuper sa kanilang bahay. Si Matilde ay medyo nalungkot dahil tapos na ang lahat para sa kanya. Sumapit ang 7:00 ng umaga at kailangan na ni Loisel na bumalik sa ministry. Habang si Matilde naman ay naisipang humarap sa salamin upang makita ulit ang kanyang sarili na napakaganda. Ngunit bigla siyang sumigaw. Wala na ang kuwintas sa kanyang leeg. Ang kanyang asawa na nagbibihis na ay nagtanong, "Anong nangyari sa iyo?" Lumingon si Matilde sa kanya na parang baliw. Nawala ko ang kuwintas ni John." "Ano? Paano? Imposible." Hinagilap nila ang mga tupi ng kanyang damit, ang kanyang mga bulsa, kahit sa ang sulok hindi nila ito nakita. Nagtanong si Loisel, "Sigurado ka bang suot mo yon nang umalis tayo sa ball?" "Oo, naramdaman ko ito sa vestibule ng palasyo." "Pero kung nawala mo ito sa kalye, maririnig sana natin itong bumagsak. Nasa karwahe yon." Sagot ni Loisel, "Oo, malamang. Kinuha mo ba ang numero ng karwahe?" "Hindi. At ikaw? Napansin mo ba ito?" "Hindi."
Nagkatinginan sila, nang hihilakbot. Sa wakas, nagbihis si Loisel. Maglalakad ako pabalik sa buong rutang dinaanan natin, baka sakaling mahanap ko ito. At lumabas siya. Samantala, naupo naman si Matilde sa isang upuan. Suot pa ang kanyang damit pang ball. Walang lakas para matulog, lupaypay at walang iniisip. Bumalik ang kanyang asawa mga 10:00 ng umaga. Wala siyang natagpuan. Pumunta siya sa headquarters ng pulis, sa mga opisina ng pahayagan upang mag-alok ng pabuya sa sino mang makakakita ng kwintas. Pumunta din siya sa mga kumpanya ng kalesa. Naghintay sila buong araw. Bumalik si Loisel ng gabi na may lungkot at maputlang mukha. Wala siyang balita sa kwintas. Kailangan mong sumulat sa iyong kaibigan, sabi niya, na nasira mo ang clasp ng kanyang kwintas at ipinapaayos mo ito. Makakapagbigay iyon ng oras sa atin. At sumulat si Matilde ayon sa dikta ni Loisel. Makalipas ang 1 linggo, nawalan na sila ng pag-asa. At si Loisel na pawang tumanda ng 5 taon ay nagsabi, kailangan nating pag-isipan kung paano papalitan ang alahas na iyon. Kinabukasan, kinuha nila ang kahon na lalagyan ng kwintas at pumunta sila sa alahero na ang pangalan ay nakaukit sa loob. Tiningnan ng alahero ang kanyang mga talaan. Hindi ako ang nagbenta niyan, madam. Ako lang ang nagbigay ng kahon. Pagkatapos ay pinuntahan nila ang ibang mga alahero. Naghanap sila ng kwintas na kagaya ng nawala. At sa wakas, sa isang tindahan sa Palais Royal, nakita nila ang isang string ng mga brilyante na tila katulad ng hinahanap nila. Ang halaga nito ay 40,000 prangko. Maaari nila itong makuha sa 36,000. Kaya nakiusap sila sa alahero na huwag muna itong ibenta sa loob ng 3 araw. At gumawa sila ng kasunduan na bibilhin ito sa alahero sa halagang 34,000. Si Loisel ay may 18,000 prangko na iniwan ng kanyang ama. Manghihiram na lang siya sa natitira. Nang hiram nga siya, umutang ng 1,000 prangko sa isa, 500 sa iba hanggang sa mabuo nila ang kailangang halaga. Nagbigay siya ng mga promissory note at kumuha ng extra na mabigat na trabaho. Nakipagsundo sa mga ususero. Isinakripisyo niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Isinugal ang kanyang pirma nang hindi alam kung papaano ito mababayaran. Natatakot si Loisel dahil alam niya na umpisa na ito ng paghihirap niya. Bumalik siya sa alahero at nabili na niya ang kwintas. At nang ibalik na ni Matilde ang kwintas kay John, sinabihan siya nito na may malamig na tono. Dapat sana, binalik mo ito ng mas maaga. Hindi na binuksan ni Matilde ang kahon dahil natatakot siya na baka malaman ng kanyang kaibigan na pinalitan na ang kanyang kwintas. Ano kaya ang iisipin at sasabihin niya kapag nalaman ito? Baka isipin pa ni John na siya ay magnanakaw. Simula nun, naghanap na ng paraan sina Loisel at Matilde upang mabayaran ang kanilang utang. Pinalayas nila ang kanilang katulong. Lumipat sila ng tirahan. Umupa sila ng maliit na bahay. Si Matilde na rin ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Naisip niya na di pala ito madali. Siya ang naghuhugas ng mga pinggan gamit ang kanyang mga rosas na kuko sa mga mamantika na kaldero. Siya ang naglalaba ng mga maruruming damit at mga pamunas na pinapatuyo niya sa isang sampayan. Siya ang pumupunta sa tindahan ng prutas, bitbit ang kanyang basket sa braso at nakikipagtawaran pa sa mga tindera dahil bawat sentimo kailangan niyang tipirin. Kada buwan kailangan nilang magbayad ng utang at humihingi pa ng palugit. Ang kanyang asawa ay nagtatrabaho ng gabi at kumukuha pa ng ekstrang trabaho sa mga negosyante. At ang buhay na ito ay tumagal ng 10 taon. Sa pagtatapos ng 10 taon, nabayaran nila ang lahat, kasama ang mga rates ng usura at akumulasyon ng interes. Ngayon ay mukhang matanda na si Matilde. Naging babae siya ng maralitang tahanan, malakas, matigas at magaspang. May gusot na buhok, tabingi ang mga palda at pulang mga kamay. Minsan, kapag nasa opisina ang kanyang asawa, umuupo siya malapit sa bintana at iniisip niya ang masayang gabi noong nakaraan, ang ball kung saan siya ang pinakamaganda at labis na pinupuri. Ano kaya ang nangyari kung hindi niya nawala ang kwintas na iyon? Sino ang nakakaalam? Napakabihira at pabago-bago talaga ng buhay. 1 linggo, habang naglalakad sa kalye upang magpahinga mula sa mga gawain si Matilde, bigla niyang napansin ang isang babae.
Ito ay si John na mukhang bata pa at maganda pa rin. Naramdaman ni Matilde ang kaba sa kanyang puso. Lalapitan ba niya ito? Bakit hindi? Lalapitan ko siya dahil nabayaran ko na lahat. Lumapit siya. Magandang araw, John. Nagulat si John sa pagtawag sa kanyang pangalan dahil hindi pamilyar sa kanya ang babae. Hindi niya ito nakikilala at nagsabi, "Pero madam, hindi ko kayo nakikilala. Nagkakamali ata kayo." "Hindi. Ako si Matilde." Napasigaw ang kanyang kaibigan. "Ha? Kawawa kong Matilde. Ang laki ng pinagbago ng mukha mo." "Oo. Nagdanas ako ng hirap na parang isang kawawa mula nang huli kitang makita at yun ay dahil sa iyo." "Dahil sa akin? Paano?" "Naalala mo ba ang kwintas na brilyante na ipinahiram mo sa akin para isuot sa ministerial ball?" Tanong ni Matilde. "Oo, bakit?" Sagot ni John. "Well, nawala ko yon." "Ano ang ibig mong sabihin? Binalik mo yon." "Binalik ko sa iyo ang isa pang kagaya nun. At dahil doon ay 10 taon naming binayaran niyon. Hindi iyon naging madali para sa amin na walang-wala. Pero sa wakas, natapos na ito at ako'y lubos na masaya." Natigilan si John. "Sinasabi mo na bumili ka ng kwintas na brilyante para palitan ng sa akin?" "Oo, hindi mo ba napansin? Napakahawig nila." At ngumiti si Matilde na may kasiyahan at may halong pagmamalaki. Si John, na labis na naantig, ay hinawakan ng kanyang 2 kamay. "Oh, kawawa kong Matilde! Bakit? Ang kwintas ko ay imitasyon lamang. Ang halaga nito ay hindi hihigit sa 500 prangko." Si Matilde ay parang nabagsakan ng langit at lupa. At pagkarinig nito ni Matilde ay biglang sumikip ang kanyang dibdib at nabuwal sa kanyang kinatatayuan. Siya ay nawalan ng lakas at humahagulgol sa iyak. Hindi niya halos maisip na nasira ang mga pangarap nilang mag-asawa at naapektuhan ang kanilang buhay nang dahil lamang sa isang kwintas. Naubos ang kanilang naipong pera at umutang sa ibang tao para lamang maibalik sa may-ari ang naiwalang kwintas. Ang kwento ni Matilde ay hindi bago sa mga taong materyalistiko na naghahangad ng marangyang buhay na kahit walang-wala at kapos sa pangangailangan ay gagawin ng lahat makamit lamang ang pansariling kagustuhan at panandali ang kaligayahan. Kung tinanggap sana niya ang kanyang katayuan bilang simple at nakontento, anumang meron siya ay maiiwasan sana nila ang 10 taon ng paghihirap. Bukod dito, ipinagtapat na lang sana ni Matilde sa kanyang kaibigang si John na naiwala niya ang kwintas ng hindi sinasadya para nang sa ganun ay malunasan ang kanyang problema ng mas maaga. Malalaman din niya na ang kwintas palang iyon ay hindi naman totoong brilyante kundi ay isang imitasyon lamang at tiyak hindi na siya gumastos ng malaki. At dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ay may natutunan kayo at nakapagbigay ito sa inyo ng aral na hindi masama ang humangad ng mga bagay na materyal at kaligayan sa ating sarili, pero ay huwag naman labis o sobra. Isipin pa rin natin na kung ano lang ang meron tayo ay marunong tayong makontento at magtiis. Ang pagiging kontento at matiisin ay nagdudulot ng kapayapaan ng isip at katatagan ng emosyon. Kapag tinatanggap mo na kung ano lamang ang meron ka at hindi naghahangad ng labis, ay nakakatulong ito upang mabawasan ang iyong stress, anxiety at pagkabahala. Ang paghahangad ng mga bagay ng higit ay makikita mo ito sa mga taong mainggitin at sakim. Iwasan mo ang masasamang pag-uugali tulad ng pagkainggit at sakim sapagkat ito ay magdudulot sa iyo ng kasalanan at kapahamakan. Ang taong mainggitin ay nakagagawa ng masama sapagkat hinahangad ng puso niya ang mga bagay at mga narating ng iba na sana ay ganun din siya. Samantalang ang pagiging sakim sa material na bagay ay ang mga taong hindi makontento, anumang meron sila, walang kabusugan at tila ang lahat ay gustong mapasa kanya. Ang mga taong ito ay hindi pinagpapala ng Panginoon anumang pagsisikap ang kanilang gagawin sapagkat alam ng Diyos na masama ang nilalaman ng kanilang mga puso. Kung nais mo na guminhawa sa buhay, ay magsikap ka, magtrabaho at magpatuloy sa iyong mga pangarap. Higit sa lahat ay itiwala mo sa Panginoon ang mga pangarap mo at tiyak hindi ka niya pababayaan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana nagustuhan ninyo ang aral dulot ng kwentong ito. Hanggang sa muli.